Come on now, let's open up the book. Come on now and take Hello, a good Kids long Crayons! I'm Yumi. And I'm Nisha. Are you ready for our Sunday school? If yes, let's bow our heads and let us pray. Dear Lord, thank you for this day. Help us understand your word and guide us in our lives. In Jesus' name we pray, Amen. Let's stand and worship with Ellie, And Ate Lovely to share word, Ate Mitzi for our memory verse. and Kuya Asher for our arts and crafts. Let's go, kids! Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my death paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about
Hello, Crayons! Kamusta kayo? Ako si Ate Lovely at story time na naman tayo, no? So, bago magkwento si teacher, gusto ko muna magtanong sa inyo. So, sino sa inyo ang naka-experience na uminom ng juice na nasa maliit na baso, tsaka kumain ng maliit na tinapay during our service? Nakasama natin yung mga parents natin or yung mga adults sa ating worship hall. Sino na naka-experience ng ganun? Naka-experience na ako ng ganon. Yung may maliit na juice, tapos merong communion. Ayan, communion ang tawag doon. Ngayong umagang ito, mapag-uusapan natin or ikukwento ni teacher, babasahin ni teacher yung story from the Bible, no? Na saan ba nanggaling o paano nagsimula ang communion? Yun, makukuha yung story na ito, syempre sa Bible, sa Matthew, sa Mark, sa Luke at sa John. Pero ang focus natin is yung nasa Book of Luke. Luke chapter 22 verse 7 to 38. So doon natin makikita yung story ng communion. And buong month pala ng March, no? Magsisimula tayo ngayong Sunday na to. Pag-uusapan natin dahil last week of the month is Holy Week, and ang topic natin ngayon is yung, 'di ba, yung life of Jesus, no? So ngayon, napunta na tayo ngayon sa Last Supper. Ito na yung ginather niya yung kanyang mga disciples at nagbilin na siya o nag-iwan na siya ng mga clue sa kanila kung ano yung mga susunod na mangyayari, ano? So I want everybody to listen para maintindihan nyo ano ba ibig sabihin at paano ba nangyari yung communion at paano ba ano ba yung mga susunod na mangyayari after nung Last Supper na ito. So, let's begin the story. Sa Luke chapter 22 verse 7 to 39. Paghahanda sa piyesta ng Passover. Dumating ang araw ng piyesta ng unleavened bread kung kailan sinasacrifice ang Passover lamb. Inutusan ni Jesus sina Peter at John, lumakad na kayo at ihanda nyo ang Passover meal natin. Saan nyo po gustong ihanda natin ito? Tanong nila. Sumagot siya. Pumasok kayo sa city. Makikita nyo ang isang lalaki na may dalang jar ng tubig. Sundan nyo siya sa bahay na papasukan niya. Sabihin nyo sa may-ari ng bahay, pinapatanong po ng teacher kung saang kwarto siya kakain ng Passover meal kasama ang mga disciples niya. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking kwarto sa taas na may nakaredy ng mga gamit. Doon kayo maghanda. Lumakad sila at nakita ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus at hinanda nila ang Passover meal. Nang dumating ang oras, pumwesto si Jesus sa mesa kasama ang mga apostles niya. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang gustong makasama kayong kumain ng Passover meal na to bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako kakain ulit nito hanggang sa mangyari ito sa kaharian ng Diyos. Kumuha si Jesus ng isang baso at nagpasalamat sa Diyos. Binigay niya yun sa kanila at sinabi, kunin nyo ito at i-share nyo sa isa't isa. Sinasabi ko sa inyo, simula ngayon, di na ako iinom ng alak na to hanggang dumating ang kaharian ng Diyos. Tapos, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Hinati niya yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang katawan ko na binigay para sa inyo. Gawin nyo ito para maalala nyo ako. Kinuha niya rin ang baso ng alak pagkatapos maghapunan at sinabi, ang basong ito ang bagong kasunduan ng Diyos na pinagtibay ng dugo ko. Ibubuhos ang dugo ko para sa inyo. Pero kasama ko dito sa mesa ang tatraydor sa akin. Mamamatay ang Son of Man ayon sa plano ng Diyos. Pero kawawa ang taong magtatraydor sa kanya. At nagtanungan sila kung sino sa kanila ang gagawa nun. Nagtalo-talo ang mga disciples kung sino sa kanila ang dapat ituring na pinakadakila. Sinabi ni Jesus sa kanila,
Pinipilit ng mga hari ng mga Gentiles na ituring silang Panginoon ng mga tao under sa kanila. Gustong-gusto ng mga leader na tawagin silang kaibigan ng mga tao. Pero di dapat ganun para sa inyo. Instead, dapat ang pinakadakila ang magiging pinakamababa at ang leader ang dapat mag-serve. Sino bang mas nakakataas? Ang nakaupo na para kumain o ang nagsaserve? Siyempre yung nakaupo, pero kasama niyo akong nagsaserve. Sinamahan niyo akong humarap sa mga paghihirap. So, binibigyan ko din kayo ng karapatang maging hari, gaya ng karapatang binigay sa akin ng tatay ko. Kakain at iinom kayo sa kaharian ko. Kasama ko kayong uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 tribes ng Israel. Simon, Simon, makinig ka. Ni-request ni Satan na i-test kayo gaya ng paghihiwalay ng wheat sa balat nito. Pero, pinag-pray kita para hindi manghina ang pananalig mo. Pagbalik mo sa akin, palakasin mo ang mga kapatid mo. Sumagot si Peter, Lord, ready po akong makulong at mamatay kasama nyo. Sinabi ni Jesus, tandaan mo to, Peter. Bago tumilaok ngayon ng manok, 3 beses mong i-deny na kilala mo ako. Tinanong ni Jesus sa mga disciples, nung pinalakad ko kayo ng walang wallet, bag o sandals, nagkulang ba kayo? Hindi po, sagot nila. Sinabi ni Jesus, pero ngayon, kung meron kayong wallet o bag, dalhin nyo yun. Kung wala kayong patalim, ibenta nyo ang mga damit nyo. At bumili kayo ng isa. Sinasabi ko sa inyo, magkakatotoo ang mga nakasulat sa scripture tungkol sa akin. Tinuring siyang kriminal kasi nangyayari na nga ito. Sinabi ng mga disciples, Lord, may 2 patalim dito. Sumagot si Jesus, tama na yan. Ayan, so hanggang dun muna yung babasahin ni teacher na story, no? Pero ano nga ba yung matututunan natin? Reviewin natin ng konti yung story, no? So, sa umpisa, pinahanap ni Jesus ng lugar, si Peter at John, kung saan sila magkakaroon ng Passover meal. At yung sinabi ni Jesus na gawin nila, nangyari nga, no? Na nakakita sila ng lalaking may dalang jar, tapos pinapasok sila doon at doon sila kinausap ng may-ari at tinuro pa kung saan yung talagang place kung saan sila magdi-dinner. And then doon din pinrepare ni Peter and John yung kanilang Passover meal and sinabi din sa kanila ni Jesus na matagal na talagang gusto ni Jesus na magkaroon sila ng dinner ng Passover meal together. And doon sa Passover meal na yon, ano yung ginawa nila? 'Di ba? Si Jesus kumuha siya ng tinapay at ang sabi niya, yung tinapay na yon ay ito ang katawan ko, yun ang sabi ni Jesus, no? So hindi ibig sabihin nun ay literal na katawan, no? Pero ibig sabihin nun representation, nire-represent ng bread na yun yung body niya. So ibig sabihin nire-remind niya o pinapaalala niya na yung bread na ito ay katawan ko na ibinigay ko at maaalala niyo ako. No, so ibig sabihin nito, yung sa pag nagko-communion tayo, 'di ba? Inaalala natin yung sacrifice na ginawa ni Jesus sa atin, 'di ba? Na napako siya sa cross. Yun yung i-remind niya tayo na yung sacrifice na ginawa niya ay para sa atin, no? So and also sinabi din niya na kumuha siya ng baso at yun ay i-represent naman nun ay yung kanyang blood, 'di ba? Sabi niya doon, ang basong ito ang bagong kasunduan ng Diyos na pinagtibay ng dugo ko. Sabi niya, ibubuhos ang dugo ko para sa inyo. So, di ba, nire-remember natin, hindi siya talaga blood, pero it represents the blood of Jesus Christ na dumanak sa krus, no? Yung blood na shined niya during that time na na-crucify siya. So, hindi pa nangyayari yung crucifixion na napako siya sa krus, pero sinasabi na niya sa mga disciples na ito yung dapat niyong alalahanin, no? Kapag nangyari na yung mga bagay na yon. So, ibig sabihin, no, hindi pa nangyayari na alam na ni Jesus na mangyayari sa kanya yung mga ganong bagay. At pinaremind din niya na even kay Peter, di ba? Si Peter, sabi niya, ibebetray siya
no? At sabi pa kahit sumagot pa si Peter na, hindi po, kasi willing daw siyang makulong kasama ni Jesus, no? Pero anong sabi ni Jesus? Kapag tumilaok ng 3 beses ang manok, 3 beses din niyang i-deny na kakilala niya si Jesus. So, ibig sabihin, may magkakaroon pa rin ng pagkakataon na kahit nasabihin mong follower siya ni Jesus, pero dininay pa rin ni Peter or i-deny pa rin siya ni Peter. So, sa mga susunod na stories, sa mga next week natin na stories, makikita natin, no, kung totoo bang nangyari itong mga sinabi ni Jesus during the time of their Last Supper. So, as we close, ito yung sa ating memory verse, i-discuss mamaya, i-memorize natin mamaya, basahin lang natin ng mabilis. Sa 1 Corinthians 11:26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, ibig sabihin, no, kapag nagko-communion tayo, nire-remind tayo ng communion na yung sacrifice na ginawa ni Jesus para sa atin. And until dumating siya, itong pag-communion natin, ginagawa natin siya palagi para hindi natin malilimutan na, yung sacrifice ni Jesus para sa akin, no? Na-crucify siya at dumanak or nag-shed siya ng blood para lang ma-save ako. So every time na we will do our communion, so 'di ba kailangan mag-ask tayo ng prayer, mag-ask tayo ng help kay God na linisin niya tayo at cleanse niya yung heart natin, and as we thank Him and as we are reminded how good He is in our lives, na nag-sacrifice siya para ma-save tayo. So ayan, alam ko nag-communion na tayo kanina, or kung hindi pa, magko-communion, pero I want to pray for all of you and let us be thankful for His sacrifices for us. So let's pray. Father, we thank you for this day. Maraming salamat, Panginoon, sa mga batang nandito sa aming Sunday School. I pray, Lord God, na isa puso namin, and we will always be reminded by your sacrifices for us, Lord God, na crucify ka and nag-shed ka ng blood para lang kami, Lord God, ay ma-save, Lord God. Pero, Lord, we believe that after 3 days, Lord God, of that, nabuhay kang muli at pinatunayan mo na ikaw po ang mighty God namin, O Lord God. Kaya Lord, ingatan mo po kami at nawa, Panginoon, ay patuloy namin maalala ang iyong pagmamahal sa amin every time we do the communion. Maraming salamat po, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, thank you very much, kids. So, every time na magko-communion tayo, dapat yan ang palagi nating tatandaan, na yung pagmamahal ni Jesus Christ through the crucifixion, and syempre hindi siya nagstay na namatay, no? Siya ay nabuhay muli, and until now He is with us, and through the communion inaalala lang natin yung pagmamahal niya sa atin palagi, no? So thank you very much, kids, and now we will go to our memory verse. Good morning, crayons! Ang memory verse natin ngayong linggo ay nasa 1 Corinthians 11 verse 26. Sabay-sabay nating basahin. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11:26. Katulad pa rin ng dati, isa-isayin natin alisin yung phrases hanggang sa ma-memorize natin ang memory verse. Yan. Alisin natin itong this bread. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11 verse 26. Next. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11 verse 26. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11 verse 26. In 3, 2, 1.
For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11, verse 26. Yeah. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11, verse 26. Okay. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11, verse 26. Sige, alisin natin. Ito, last na. In 3, 2, 1. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 1 Corinthians 11, verse 26. Good job, Crayon. See you next time. Bye. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E,
Good job, kids! We hope that you have learned a lot from our Sunday school and share it to your family and to other people. Let us close in prayer. Lord, thank you for helping us to understand your word and giving us knowledge to love one another. Help us to apply what we have learned and share it to other people. In Jesus' name we pray, Amen. Goodbye, kids! See you next Sunday. Bye!